Alam nyo, no, bilang tao, no, alam naman natin, no, na mga tao tayo, no, na alam naman natin, no, na ayaw talaga natin ng mga kalamidad or kahit anong mga kalamidad na dumating sa ating buhay. Yung mga bagyo, lindol, gira, or ano pa man, mga bulkan na pumuputok, sunog, or ano pa man. Itong mga bagay talaga nito o itong mga bagay na ito ay hindi talaga natin pinapangarap or ayaw talaga natin mangyayari sa ating buhay. Kasi nga, takot tayo na mangyayari ito sa ating buhay. Pero alam nyo ba, no, ito mga bagay na ito ay sinaayawan natin. Pero alam nyo ba na itong mga bagay na ito ay nire-request natin ito doon sa ating Panginoon. Sa anong paraan? Dahil sa mga kasalanan nating mga gawa. Sa mga ginagawa nating mga kasalanan na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kumbaga tayo mismo ang request sa Panginoon na bigyan tayo nito dahil nga sa walang tigil nating kasamaan na ginagawa dito sa mundong ito. Paglayo natin sa ating Panginoon, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, o ano pa mang mga bagay no, na nakakahumaling sa bawat tao no, na nagpapaligaw sa kanyang isipan at puso, palayo sa Panginoon at mamumuhay sa kasalanan. Kaya ito mga kalamidad na ito, tayo ang may gawa nito. Tayo. No, hanggat andyan ang mga tao or hanggat andito tayo sa mundong ito, ang kasalanan ay wala talagang tigil yan. Palagi ang nakabuntot sa atin. Kung hindi tayo titigil sa paggawa ng kasalanan, ang kalamidad na ito ay hindi talaga mawawala. Patuloy itong darating sa buhay natin. Pati yung mga taong inosente no, ng mga bata, no, madadamay dahil nga sa kalukuhan ng mga tao na ginagawang kasamaan. Mga ginagawa ng mga kasamaan. Kung gusto natin na iwasan or ayaw natin ng mga kalamidad na ito, sambahin natin ang ating Panginoon in spirit and in truth. Hindi natin siya sambahin na para bang sinamba natin siya sa pamamagitan na parang tao, kahoy, bato, or ano pa man o Diyos-Diyosan. Ang Diyos kailanman ay hindi tao. At Diyos ay kailanman ay hindi rebulto. Hindi Diyos-Diyosan, hindi santo. Ang Diyos natin ay Diyos sa mga Diyos at Hari sa mga hari. Siya ang ating Panginoon magpakailanman. Huwag sana natin siyang igaya sa mga rebulto o mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga pagano. Habang patuloy natin itong ginagawa, para tayong nagre-request sa Kanya ng mga kalamidad na dumating. Napapansin nyo, every time na gumagawa tayo ng mga kasamaan, gumagawa tayo ng mga prosesyon o mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, after that, dumating yung mga kalamidad. Minsan, eksakto sa mga ginagawa nilang piyesta, sa mga ganun, dumating yung mga kalamidad sa buhay nila o sa buhay ng tao na ganito. Hindi ba natin napapansin ito na tayo mismo ang gumagawa ng hakbang upang tayo ay maparusahan? Nag-request tayo sa Kanya o para tayo tumatawag ng kamatayan para sa buhay natin. Tayo mismo ang nagpapahamak sa ating buhay dahil sa mga kamaliang gawa natin. So mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Sambahin natin ang Panginoon in spirit and truth kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Sambahin siya sa espiritu at sa kamatuoran, sa katotohanan. Yan ang gusto ng Panginoon kasi ang sabi ng ating Panginoon, makikita niyo ako o mahahanap niyo ako kung taos puso ang inyong paghahanap sa akin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa sulat sa Jeremiah. No? So kung tayo ay patuloy na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o ano pa mga kasamaan na patuloy natin ginagawa at hindi natin pinagsisihan yung mga kasalanan natin, darating yung mga kalamidad na kinatatakutan natin. Tapos pag dumating yung kalamidad, doon tayo tatawag ng Panginoon ganito, ganyan. Pero alam nyo ba, tayo ang may gawa ng mga kalamidad na yan. Tayo ang nag-request niyan dahil nga sa kasamaan nating gawa. So tayo lang yung nagpapahamak sa atin. Tayo lang ang nag-request. Tayo lang ang nag-request na wasakin ang bansa na ito, wasakin ang lugar na ito, ang city na ito, dahil nga sa kasamaan nating gawa. Tayo lang nagpapahirap sa ating sarili para tayong kumakain ng abo. No? Para tayong kumakain ng sarili nating kaparusahan. So mag-ingat po tayo. Ito mga bagay na ito is dapat natin talagang iwasan or ingatan or iwasan na gumagawa ng kasamaan. Mamuhay tayo ng banal kasi ang sinabi ng ating Panginoon, aside from holiness, no one can see the Lord. No one can see God. No one will see God. Walang tao makakita sa Panginoon maliban sa mga tao
namumuhay ng banal or namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga ang tunay na relihiyon, ito yung mga tao na tumutulong sa mga byuda, sa mga balo or sa yung mga byuda, mga bata na mga walang ama, ina, yung mga mahirap, yung mga taong nangangailangan, yung mga taong namumuhay ng banal sa kalooban ng ating Panginoon. Yan ang tunay na relihiyon. Hindi yung mga tunay na hindi ito mga relihiyon na tinatayo ng bawat tao, ng mga simbahan o mga sinaguga yan. No? So kailangan nating sambahin ng Panginoon. Kasi nga, dito sa mundong ito, dumadaan lang tayo at lilipas tayo. Hindi tayo magtatagal dito para lang tayong dayuhan. No? Dumadaan lang tayo dito, after that, wala na. Tapos na, hindi na tayo babalik. So lahat na pagsisikap sa mga tao dito sa mundong ito, babaliwala yan pagdating ng araw. Only Jesus, no? Kailangan doon tayo sa ating Panginoon umasa at manatili. Kasi mula dito sa buhay na ito, kasama natin ang Panginoon hanggang sa ating kamatayan, kasama pa rin natin ang ating Panginoon. At sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Kung tayo ay mamamatay sa Kanya, mabubuhay din tayo sa pamamagitan niya at bubuhayan niya tayo. Kasi ngayon yun ang sinasabi, kasi Jesus Christ is the life and the resurrection. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.